maayong buntag kanatong tanan mga kaigsunan ug sa atong mga suking tigpaminaw sa 98.5 o bisan man sa atong mga padayon nga subaybay sa atong programa ang buhing kamatuoran 101. I just want to clarify thing sa atong discipleship tungod kay dunay mga misinterpretation sa discipleship. And subok paminawon nga lahi gyud ang hunahuna pud sa uban niini. But I want to clarify that discipleship is multiplication. Mo grow o mo multiply sila. So mo gina siya ang biblical discipleship. Makabalo sila manangyaw. Madikitan sila ang tumungya na madikitan na to sila aron nga mo grow sila o makabalo sila mo share sa uban, mo sangyaw o mo multiply. Dili sila mahimong mga stagnant ng mga Kristohanon. Nga ikaw karon kung dili man ka pastor nga makita niini, kung dili man ka leader, you're just a member of the church, a goer. So you will know how to grow closer to sa Ginoo and to multiply, and that is through discipleship. That you're not just only to sit down and listen inside the church, but you will have your involvement through discipleship. Nga, mo kabalo ka, mo disciple sa uban. Kung ang imuhang hiyas sa pag-serve, then you will disciple others to serve God. Mo mature dihang area o mo serbisyo sila sa Ginoo. Nga walay pagbagot-bot kay daghang ubang mga Kristohanon nowadays nga diin they are mature in the other way, but through serving lahi ang ilahang kasing-kasing ga-serve gani pero gabagot-bot. So na nga bahin. So muna atong ipasa nga diin kabalo sila mo serbisyo sa Ginoong Dios tindanay nga walay pagbagot-bot. Now, atong nahumano ang 1, 2, 3 concerning sa principle ni Jesus Christ of how to kining gitawag og to create disciples, how He create disciples. Number 1, selection. Nag-select siya. Wala siya ga-elect kundi ga-select siya. Ga-select siya pupila para din motubo sila o musangyaw. Maunang sa mga passages na to in Acts chapter 1, start sa Jerusalem, dili sa manglakaw dayon, start sa Jerusalem kay napay uban nga mga wala pa kasabot, mga wala pa nasangyawan sa pulong sa Ginoong Dios. Ang uban nga nasangyawan na gahi ra gyapon din yung Jesus Christ pamagpag kamo. Dili mamugos ang pulong sa Ginoong Dios sa mga dili maminaw niya na. Then number 2, association. Jesus Christ is being with them. Uban ni Jesus Christ. So mao na siya ang atong pattern So ubanan gyud nato. Kung naa sila sa ospital ang atong mga kaigsuonan, dili ang tamo sympathy, may empathy pud ta. So muna siya dili ta kay maging empathetic, insensible sa ilahang mga pagyangungo. So muna dapat importante gyud sa nga bahin sa ilahang mga kalipay, sa atong mga kalipay man usab o bisan sa atong mga kasubo. Ana gyud. Then number 3, consecration or commitment. So, importante nga diin masabtan nilang ilang commitment. So, dili nato makita ang ilang commitment kung dili gyud ta kabalo sa ilahang spiritual maturity. So, dili po ta makabalo sa spiritual maturity kung wala nato ginadikitan sila, wala to sila ginatudloan sa pulong sa Ginoong Dios. So, number 4, we're on number 4 today. So, we will talk about impartation. And kung mahuman ito impartation, we will proceed to the other thing. Number 5. Impartation. Jesus gave Himself away. He held nothing back in preparing disciples for living life in Christ. So, gi-impart niya in John 16 verse 13 to 14, when the Spirit of truth comes, He will guide you into all truth. For He will not speak of His own authority, but whatever He hears, He will speak,
and he will declare to you the things that are to come, and he will glorify me, for he will take what is mine and declare it to you. So, munang gingon sa pulong sa Ginoong Dios nga diin ang Holy Spirit i-impart sa mga disciples. Si Jesus Christ, iyang kinabuhi, gi-impart sa tanang mga tao. So, ikaw man pod, i-impart pod nimo, imo pong ipakita imo ang kinabuhi. For short, you're willing to sacrifice para sa ilaha. Munang discipleship. So, willing ka mo sakripisyo para sa imong gidisipulo. You know what? Ano yun? Musugot ba day ka nga? Musugot ba day ta nga ang mga kaubanan nato sa church gina disipulo sa uban nga mga lahi o mga pagtulunan? Kung wala kay sacrifice, so ang imong himuon pasagdan nimo sila. Ang pangutana, mao ba na gusto sa Ginoong Dios? Dili ba ka mo sakripisyo, i-rescue nimo sila gikan ni ining mga false teachers and false mga prophets, false doctrines. So muna mo sakripisyo ka, duon nimo sila, haguan gyud nimo sila. Kay kung ano hitabo man God, you know what? Daghan ang mga church member and goer sa church nga na-feel nila nga dili sila importante tungod kay wala sila ginatagad. Sa musugotag sa dili, that is our responsibility. Either mo gamit ka sa word nga discipleship or not, that is our responsibility to love them, and ang love nag-require og sakripisyo. Nagtangag og word nga sakripisyo. Tinuod na. Gabiin ko, tawagan ka, pastor, or Brad, kuya, ikaw rin masira ni ini. So, I need you tonight. I need you today. Yung nanakabayan ng sakripisyo ka, katugo na ka. Supposed to be nakahimuon, pero you will do this thing, you will do discipleship, you will do Bible study, you will do prayer, together with that people nga gi-entrust sa Ginoo sa imuha. That is impartation. Ang ilahang kinabuhi gi-impart. Si Jesus Christ gi-impart niya ang kinabuhi dito sa ato. The Holy Spirit gi-impart niya ang iyang parte, iyang kinabuhi para po sa ato, pag-uban sa ato. Karon, mo bitaw nga naay sala sa Holy Spirit, naay sala nga mahimo nato toward the Holy Spirit. I mean, muna mapasubo nato ang Holy Spirit tungod kay di nato siya paminaon. So the Holy Spirit serves as our helper and comforter and also a teacher. Siya ang mutudlo sa ato. Muna ang dako kaayo nga tahas. Dili man karon, siguro masabtan ninyo ni time will come. Unsa gid ang beauty sa discipleship. After ni ini nga lesson, no, akong i-explain na po din ang beauty of discipleship. Last one, demonstration. Si Jesus Christ, ang number 5, Jesus Christ showed them how to grow closer to God. Si Jesus Christ nag-demonstrate unsa nga mo grow closer sa Ginoo. Even prayer. Unsa gisulti ni Jesus Christ in the book of Matthew. Jesus Christ nagtudlo sa ilaha to pray. Pagmata ka mo, pag-ampo. So, mga disciples, nga tulog. Subo paminahon, nga mauna. Kakahitabo. Pero, Jesus Christ, gaampo gid siya. Gapangita gid siya solemn place, nga diin makaampo siya. Mag-ampo siya. Nagpakita siya, nag-demonstrate siya ni ana nga bahin. O uban pang mga butang. Nga diin, ga-grow closer
ang matag usa diha sa Ginoo. More is caught than taught. So sa kinabuhi ni Jesus Christ, muna yang ginahimo ga demonstrar gyud siya unsaon. Less lang iyang teaching, no? Naa sa mga teaching pero largo-largo gyud, pero atong tan-awon ginapakita gyud niya. Jesus exhibited the real and practical. What lesson do we learn from the prayer life of Jesus? Muna gitawag og demonstration. I-demonstrate ni Jesus Christ. So, I hope sa ato pod, as we do discipleship, kung kamo karon nag-start mo or kamo nagplano niini, one thing that we can appreciate discipleship is gina-demonstrate ay nato. And that is discipleship. Gina-demonstrate nato, ginapakita nato sa ilaha unsa ang pulong sa Ginoo. So hinaota nga diin ang pulong sa Ginoo, no, magaparemind sa ato, magapahinumdum sa ato how we should give, impart, and demonstrate the word of God diha sa mga gipang-entrust sa Ginoo Dios. Ampingi sila. Pag di mo sila ampingan, lahi ang mag-ampingan nila. Thank you and God bless you.